Newsweek. This is Jiggy and andito ako ngayon sa Cubao. First time to visit his brand new studio. Ito matagal ko na siyang kilala. Isa sa mga pinakamabait na tao sa buong mundo. Pinaka-approachable na artist also. Comic book artist. Ladies and gentlemen, I am very honored to have Mr. Harvey Tolibao in the podcast. Woo! Yeah! Harvey, kumusta? Hello, hello. Unang-unang ganda ng bagong studio mo. Oh, may Instagram lights pa. Ayan, nabilisan ko para sa'yo. Ang ganda. Kumusta? Oh, I'm good. Eto, medyo kalilipat lang ang bagong studio. Kailan But yeah, it's January. Kasi pinalayas na kami dun sa una naming studio kasi parang nagalit yung doon, parang landlady. Kasi ba't ang dami naming bisita? Parang every week, yung mga daming interview, punta yung mga ABS doon, GMA. Parang nainis na sila na may interview. Ayaw nila? So, ayaw nilang sumikat yung building nila. Oh, ilan kayo nandito ngayon? Ngayon, we are 7 of the team. It's all of the same team. Tapos we have new batch of interns from LaSalle, from CIIT, tsaka, different school. Nakilala kita late 2007 ba? Tama? Late 2000. Or Yeah, early 2007. The first project ata na. Sa Chinese restaurant yun sa Manila eh. Kay Felix. Oo. Felix. Tapos after that, wala. So, sobrang bait kasi ni Harvey. Sarap kausap. Kaya ito, nag-uusap na naman. 2007 ba? 2007 ba tayo gumawa ng book? Baka 2007 nag-start. Gumawa tayo ng book ng... 8 yung book eh. Okay. 2007 tayo. Oo. Ang dami naghahanap sa akin ngayon. Wala akong mabigay. Si Danry. Naghahanap ng copy pero wala talaga. Wala na kasi sa bookstore doon. After tanong parang hindi lang yan eh. Sobrang bilis lang, dapat, diba? Siguro parang hindi ko na rin pinagpatuloy kasi nalungkot. Ginawa ko yun para sa lola ko nung buhay pa siya. Oo nga. Nung namatay na siya, nakakalungkot din. Tingnan natin kung sabihin niya sa akin na mag-second print. Pero yun. Okay, mag-second print or gawa tayo ng another one for your lola? Tingnan natin. Yeah, I think let's try to make it. Kasi, mas importante na ngayon. Oo. Na, lalo na ngayon, kailangan na gawin. pero wag natin lagay ang politika dito. No. Huwag tayo doon. Huwag tayo mag-cross doon. Si Harvey ngayon, suot niya, may bago siyang t-shirt na nakalagay HMP Ay, oo. Studio. Dapat binigyan kita nito. So, Ano bang size mo? Ano nang role mo ngayon? Ikaw, Yeah, it's CEO, President, Hindi Chairman? naman. I consider myself co-founder since we founded talaga the studio. All of these people like Gab, Kevin, Kate, just co-founded the studio. So I never see myself as one of the leader. Like all of the people is Isang team talaga kayo. isang team talaga. We work as one. Kasi parang kung meron talaga parang isang leader, maganda naman. I read a lot of books na parang I see a lot of documentaries na may isang leader lang talaga yung nasusunod. Parang isang mali, siya lang talaga mabiblame. But I see myself na pag we work as a team, mas mabilis kami. Mas maganda So parang hindi siya hierarchy, more of network kayo. Network talaga. How Kate will find clients, how July will accommodate mga bagong inquiries. Kahit sinagab and So si July, siya nag-handle ng mostly inquiries. finance talaga si July. So kunwari may gusto magpa-commission, sinong kakausapin? Either Kate or July. Okay. Kung si Kate may kausap na client, Kate will forward you to July. If July may sinusolve na pera, July will forward you to So Kate. ikaw, wala kang kinakausap na client din? Ay, mostly, kasi pupunta ako sa mga con. Oo. So pag pupunta ako sa mga con, may nakausap na bago, kinukuha ko lahat ng calling card. The collectors of calling card sa lahat ng con. So every time pupunta ako ng con, kukunin ko lahat ng calling card, then I'll try to contact them and ask them na pwede mag-collab or something like that. Sino yung Then latest Kate will- collab mo? Latest collab ko last year, ang pinakamaganda kong collab last year was the Beyond the Box. Yun yung pinakamaganda. Yung kay... With Manex. Ilan ba? Tatlo ba kayo? Tatlong artists. Meron ka na bang kopya na? Bigyan Meron, binigyan mo akong copy nun. Bigyan ba kita Meron, kopya? meron. Sama-sama ako pala. Tapos, si Harvey, puro Apple na lahat ng gamit niya. Walang... Then nag-Apple kami. Nag-change kami ng Apple kasi like sinagab, Ken. Pag nagpasa ng file, hindi kami USB ng USB. Cloud na lang. Kasi parang magkadugtong, parang isang account lang to lahat. Every time na may bago, Mas pasa madali. lang sa airdrop. Tapos, question. Naalala ko yung si Harvey, meron siyang book dati. Ang pangalan niya, Putot Kutsinta. Na lahat ng mga, parang layout siya. Kailangan niyo makita. Super astig niya.
And gusto ko tanungin, have you shifted to digital or traditional pa rin? Last year, dahil yun, naranasan kong mag-digital. Ayaw ko mag-digital. Kasi gusto ko talaga yung naamoy yung papel, naamoy yung lapis, nadudumihan yung kamay. Masarap yun eh. Masarap yung feeling ng may ink sa kamay eh. But nung sabi nung, parang nasa New York ako 2 years ago, launching ng iPad Pro doon. Nasa Manhattan talaga kami. Yung parang may underground doon kung saan yung sinabi ni Steve Jobs na one of the best Apple, tapos pumunta kami ng kapatid ko. Ganda, Jeeps. Glass lahat. Glass yung elevator. Tapos sa baba yung... As in, nasa baba yung sa baba ako doon, tapos nakita ko yung iPad ko. Sabi ko, nung nakita ko yung iPad ko, ano to? Parang pagsulat mo, parang talagang totoo. Parang papel talaga. So parang kung artist ka, kasi tinry ko rin eh, pero hindi ko ma-compare na hindi naman ako artist, hindi naman ako nagsusulat. Maganda ba yung response? Parang people love Surface Pro talaga. Hindi naman dahil... Surface Pro. Dahil gusto ko yung iPad Pro or But nung nag-try ko yung iPad Pro, parang pag sulat mo, parang naamoy mo yung graphite ng lapis doon. Kasi nag-register talaga siya as lapis eh. Yung lapis niya, lapis talaga. It's not just parang pag nag-drawing, parang nagpapanggap na digital grain siya. So yung Beyond the Box collab mo, lahat nun was done digital sa iPad Pro? Digital. iPad Pro, tas yung kulay is when Kevin and Gab, kasi nagtulungan kami, when Beyond the Box gave us one iPad to make the project, after a week talaga bumili ako ng another iPad Pro. Talaga? Kasi parang iba talaga pag team yung nag-work, mas mabilis. Then si Gab is one who find the palette for the colors of it and Ken, collab sila talaga nakaka-come up talaga kami ng ibang kulay through that. Kinulayan ni Gab una sa iPad, bring to Photoshop, back to iPad. So it's a back and forth. Kasi may mga kulay na hindi nila gusto pag sa iPad Pro lang. So back to the iMac, then back to Nakita ko nung nilabas nila yung iPad Pro, parang kinuha ng Apple si James Jean ba? James Jean. Tama ba? Siya yung... Tama. Kasi nung nandun ako sa New York, pag ganun ko kailangan ko nito. Yung alam mo talaga, yung parang connection kagad. Alam mo yung dalawang magnet na yung ganun. Walang So sabi ko, hindi naman ang pinopromote ko yung iPad that time. Sabi ko talaga, gusto ko nito pagdating ko. If you really, talaga, parang yun yung yun yung parang nalaman ko sa buhay ko. Pag sobrang gustong-gusto mo, lipat natin ito na malayo, Jakes. Pag sobrang gusto mo yung isang bagay, pagdating ko dito sa Pilipinas, tapos sinabi ni Dan Matutina, sabi niya, Harv, meron kang project, matitripan mo to. They're gonna give you iPad Pro. Nag-ano talaga, Jakes? Universe will answer your call talaga. Universe will answer you no matter what. Si Dan Matutina ba? Isa rin sa... Dan Matutina is one of the, dapat sa kanila yung project na yun. Tapos binigay niya sa akin. Si Dan, nakilala ko before, na in my previous job, parang may collab kami for the coffee machines. Si Dan, kung pwede lang sana, may traditional art siya, pero lahat digital si Dan. Digital. But I think he can draw, kasi nag-drawing siya sa namin, sa sketchbook for pero ang galing nung niya, na pag makita mo, si Dan Matutina. Iba. Kasi in-incorporate talaga niya yung culture, lalo na yung sa bayan nila, yung paano yung mga texture doon, sa mga textile nila, in-incorporate talaga niya sa work niya. So texture talaga makikita mo sa art nila. Mapipil mo na Filipino talaga yung works. Tapos ikaw, parang kung naisip ko ballpen art, yung pinakamagaling dyan, si Harvey Tulibaw. Anong favorite ballpen? Ballpen ko, Titus. I'm fan of Titus. Way back, I'm fan of Uni, Apache. Yung alam mo, pag high school ka, elementary, yun lang yung 3 pesos na available. But when talaga, yung as we go along, may mga sponsor nang lumalapit. Pero nung na-meet ko yung pen ng Titus, parang na-enjoy pero grabe, nakita ko yung parang may notebook ka na dire-diretso lang. Oo. Dala ko lagi. Ala Kim Jong-ji. Kim. Na ginawa ni Harvey si Ray with the speeder for Force Awakens. Dito. Nasa notebook lang yun, di ba? Nasa notebook. Ay, yan natin yung in-scan nila. So, pero, ayun, nakita ko nagbago na rin yung ginagawa po ba yung pudot kutsinta? May bago ka bang processes na... Ang ginawa ko, parang gumawa kami ng mga sketchbook na yun. Different type of sketchbook. Ito. Nasa harap mo. Yeah! Oh, wow. So, lalabas to in the market. So, gagawa kami ng parang sketchbook na parang... Hindi naman, parang pocket size. Minsan, ilalabas madali kang Summer Comic Con? Parang... Hindi ko alam. Sana makasali kami sa Summer Comic Con. Sana makasali kami sa Summer Comic Con. But yeah, we introduce it to the market. Yung pocket size lang na you can work. Kasi yung puto kutsinta ko, makapal talaga yun eh.
So, eto, mas So bakit yung bakit, yun yung pang-practice mo talaga. Kailangan mo talaga Sa din. lahat ng mga, kasi diba si Jack Kirby, parang 40 years old na siya nung nagsimula siya. Oo, di ba? Nag-break. Sabi nga niya na parang hindi daw huli lagi sa lahat kung sino yung nagdi-dream. Kasi nga, 40 years old na siya mahigit nang nagka-break siya eh. So, marami kasing artist talaga na parang nawawalan kagad ng hope. Ngayon, yung mga teenager, nag-drawing na sila, tapos maraming nagsabing pangit sa Facebook, titigil Oo. sila eh. Nakakalungkot. Kaya nga, every time I see mga artist talaga nagdo-drawing, tapos kung nakikita ko talaga potential, tapos malaman mo rin na humble tong batang to, sabihan ko talaga, huwag talaga kayong pumunta dito sa line na to, yung sobrang mayabang. Kasi at the end of the day, May pag mga ganun nasabihan din. kayo, masaktan kayo eh. Tapos titigil kayo forever. So, yun. Ano talaga, you need to work talaga sa ano. Parang, if artist ka na alam mo na may upcoming generation, you need to work on your job din na you inspire the next generation. Kasi mapuputol yun eh. Hindi masaya doon. Kasi di ba parang ang thinking talaga ng artist, dapat tayo lang yung magaling. Huwag tayong magturo ng iba masyado. Kasi pag nagturo na dumadami yung kompetensya natin eh. Nakakatakot yung job natin, maagaw sa atin. Ganun, nagtuturo ka ba ngayon? Palagi. Kaya kami maraming intern. We have 5-6 interns every 6 months, 4 months. Tinuturo. I teach. Oh, So, ano yung number one lesson mo? Parang kung first day ng Harvey Tolibao Art School, anong tinuturo? weird. Kasi gagawa sila ng circle, 500 na circle. 500 circles. 500 circle na freehand. Si Marco gumawa ng 1,500. Na dapat perfect. Hindi naman. To lose yourself lang sa ginagawa. Kasi most of the artists, every time to go to studio, mag-drawing yan kaagad ng mga talent nila eh. Oo. Hindi nila alam na yung pinaka-basic yung nakakalimutan nila. Oo. So pag drawing nila ng circle, mahirap pala gumawa ng circle. Ang hirap pala rito. Then you teach them how to do it. Ano yung secrets na nalaman Alala ko, tinuro mo sa akin na parang Jiggy, kahit sino kaya. Kaya talaga. Kailangan mo lang imagine yung mga shape, ganyan. Oo. So kaya circle lang muna mo. Circle talaga. Kasi once you do the circle, magiging cylinder na yun. Once you do the cylinder, you can build a person na eh. From that circle to Dapat cylinder. parang nag-vidcast tayo yung Mr. Podcast. Parang Pero si CB Sabalski, sinasabi niya dati na kapag kausap ko siya during portfolio reviews, kinikwento niya na yung mga artist daw dito, magagaling. May mga magaling pang cover artist, ganyan. Pero, ang importante daw talagang hinahanap niya is that the artist should be able to tell a story Oo. through, kasi magaling mag-post ng Pinups. superhero na to, ganyan. Pero, parang hinahanap niya na kaya mo mag-draw ng apple, ng lamesa, ng silya. Yung mga ganun, tama ba? Tama. Tapos character din. I think one of the talaga hinanap. is Anatomy. attitude. No. Character. Character, attitude okay. of the artist. Kasi mostly artist, di ba? Magaling, sobrang malupit. Tapos pag kinokontak mo, oy, may papagawa ko, sample nito. May bayad. So, the character, nandun na kagad, parang, mahirap pala to ka-work. Oh. Kasi, yung iniisip nila, pera. Pera kaagad. They don't know na, yun yung opportunity. Malay mo, si CB pala yun, nagpapanggap lang na nagtatagalog. Ay, pwede ka bang magpa-drawing? Actually, meron sa Twitter feed niya, nasa Midtown Comics yata siya. Ay, yung walang nakakilala sa kanya. Wala nakakilala sa kanya. Tapos, dun sa kahera, may mga tumitingin daw. Tapos, okay na yung see that. Tapos sinabi sa kanya, portfolio ka nila yung binubuksan nila dun eh, yung dalawang artist na tinanong niya, that's nice, can I see? Tapos sinabi yung dalawang artist na parang F off, umalis ka na lang. Hindi nila alam na, wow, you just lost a golden opportunity. Kaya parang nagsabi na parang, hindi nyo ba alam guys kung sino kayong dalawa na nawalan kayo ng opportunity to work on Marvel? So, yun, kasi nga, character din, Jigs. Everybody can tell a story. Actually, everybody. Different talaga approach. If someone will tell them na parang ganito yung gawin yung, can tell story. Pero yung pride mo, yung babaan mo ba para sundin mo siya, yun yung pinakamahirap. Kasi if Marvel will tell you, you need to redraw all the pages. Di ba? Magpo-post sa Facebook lang yung mga artist eh. Ano to, pinapabago ako, wala kang tiwala. Ano yung Marvel sa'yo? Parang nakakalungkot naman to work with this guy. Nangyari na sa'yo na you need to redraw. Marami akong nakitang nangyari sa kanila yun. Sa akin, pag nire-redraw ka talaga. I redraw more than 200 panels sa Green Arrow. Sino for nagsabi? 24 hours. Sinabi ng editor. Sige, okay. Sinabi ng editor sa akin and the writer na parang kailangan mo baguhin lahat ng mukha. Pero layout to, hindi. No. Tapos na to.
Deadline na bukas, so I have 24 hours to work. 20 panels? 200 panels. Oh, 200 panels. 200 heads of Green Arrow at saka Walang tulog yun. 24 hours straight. Pero hindi, ano yan? Parang normal yan. Parang normal sa artist yun. I think Stephen is doing it. Except siguro kay Lainil. Lainil will... Si Neil, kinausap ko, sinabi niya, parang tinanong ko, Neil, ano na nagbago sa buhay mo? Sinabi niya, nag-digital na ako eh. Sabi, ano yung main difference? Sinabi niya na quality of life niya tumaas daw. Anong ibig sabihin? Tama. Sinabi niya, well, hindi na ako nakakabenta na masyadong maraming pages, pero nakakatulog na ako, nakaka-video games ako, nag-jiu-jitsu siya. Tapos marami na siya, mas masaya na siya. And, ayun, pero kung alam niyang mabibenta niya yung page niya. I think they're gonna do it in pencils. Lalo na covers, spin-ups, 2 characters introduced na parang sobrang maganda. Nung comic last year sa San Diego, sinabi niya, doon kayo nagkita? Hindi, may big fever ako. Tapos, ano yun, nagkita kami early July. Padala naman ito kay Kwan. Si Kwan Chang yung agent. Binigay niya sa akin, cover ba naman ng IVX1? Natakot ako na, naku, mahal ito. na nandun lang sa lalagyan, sa portfolio ko na, grabe kung mawala ito, kailangan bayaran to. Pero yun, pagdating ko, Kwan, kailangan ko nito i-turn over. So, ayun, cover ng Inhumans versus X-Men. Dala-dala ko. Tapos hindi pa ina-announce. Sinabi sa akin, Jigs, wala pa to wala pang nakakita nito. No, patay. Hindi, takot ako baka. Ayun. So yun yung mga baka mag-leak pa, no? Kung mag-leak ako, may kasalanan. Matanggal ba ng trabaho kasalanan ko pa, diba? Grabe na. But doon mo malalaman doon na those guys, tingnan mo, sobrang humble pala. They know they can trust talaga yung mga tao. So, isipin mo, itong mga tao na to, parang maraming magaling, pero hindi ganito yung ugali. Okay. Like Lainil. For me, is one of the most ideal person. If you want to be a comic book artist, sobrang lupit na, sobrang taas na. Pag nandun sa paglapitan mo, Neil, pwede yung pa-review ng portfolio. Gaganon, saglit na nga tapusin ko lang ito. He will review doon. Maghahanap siya ng time para sa iba't ibang tao. Then makikita mo yung ibang tao pag nagpa-review ng artwork sa kanya. Gaganon. Parang hindi pa natanggap na nire-review mo. Si Neil, dapat makinig ka eh. Na whatever he says, you need to listen. Either you like it or not. Kasi malay mo, it will improve your art. Makikita mo iba, gumaganon pa. Parang nagsasayang lang ng oras. Ano ba itong mukha nila? They know na, Lainil yan. Lainil, find a time para sa'yo grabe yan. Lainil is sa akin, he's the most ideal sa mga Filipino artists. From both character, working habit. Sa mga naturo, may tinuro bang importante? Si Lainil is yung itong muscle na to. Meron talagang tricks na parang square lang yung gagawin mo. Yung biceps? Yung biceps. Meron talagang secret na wag lumabas sa line na to. Amazing, dude. Ano yung pinakamahirap na i-draw? Nung nagsa-start ka, ang hirap i-draw nito? Anatomy. Kamay ba? Buhok? Hindi, mukha talaga. Mukha. Kasi palagi akong hanggang ngayon, sinasabihan pa rin ako ni Neil. Hard, sumobra ng 1.5 yung eyes sa gitna. Ganun. Talaga? 1 1/4. Ganun. Alam so, talaga pwede maging teacher talaga si Neil? Lainil can be a teacher. But, I think, I don't know if he wants to. Okay. In the future, siguro, pag nito ni Neil. Ikaw kaya mong hindi, baka pala yung mukha ko na magturo talaga. Kasi alam ko sa, anong pangalan no? Graphica Manila, na sinabi ni si Mr. Jason Inocencio, sinabi na, Harvey Tolibao rocked the house. Kasi he stole the show nung lahat ng tao. So parang si Harvey kasi magaling magkwento, mapapakinig ka talaga pag nagsasalita siya. At siguro gusto kong ipalabas sa podcast ito, yung kwento mo na with your parents, gusto ko maging artist. Kasi yung dad mo, sa mga millennial, mga pinanganak na siguro ng mga late 90s, hindi nila alam yung, kapag dumadaan akong Cubao, para may wala pang printing ng banners, mga movie posters nun, hina-hand-draw ng mga painter. Mga pintor. And yung dad ni Harvey was a painter for those movies, di ba? Yes. Ang gagaling eh. So yun, ano yung ng reaction ng parents mo na gusto mo maging artist? Pwede mo bang ikwento yun? Okay. So, yung dad ko, yung papa ko is back in Bukidnon, sila yung mga nagdodrawing ng mga
Because poster way back is maliit lang talaga eh. Minsan Oo. ibibigay sa'yo parang A4 size lang. Oo. Si Fernando po, gumano ng baril. Oo. So, yun lang ibibigay sa'yo. Then, they make it blew up into 2 plywood. So, you need to tell a story on that one picture kahit hindi mo pa napanood yung Isang movie. picture So, lang. isang picture lang. Tapos hindi pa nga, no? Hindi pa Tapos tatanungin lang papa ko, sino bang mga dito? Si Det Israel, kung sino. Tapos idodrawing niya because he memorized lahat ng Tagalog na mga actor. Walang picture nila Dick Israel? Dati bibigyan ka lang, he knows every mga actor. Local, pag international, alam niya sina Sylvester Stallone, of course, Arnold Schwarzenegger, memorize niya yung mga mukha doon. My dad has the photographic memory. Kasi yung bumisita lahat yung classmate ko sa bahay, bumisita kami parang mga 6. Kasi yun nga talaga ng papa ko. Sabi ko, ba't titig yung papa ko? The next day, dude, wala na kami lahat. Pinakita ng papa ko, nag-drawing yung papa ko, nakaupo kami lahat, tapos kamukha kami. Talaga? Yes, the photographic memory. So, naman naman siguro yung artistic skills mo from your dad. Hindi naman, kaya sabi niya, wag ko daw manahin eh. Kasi Bakit? sobrang tamad ko daw. Sabi niya, mana-mana ka, tapos ang tamad mo. Kasi siya, he will never sleep at hindi natapos. Ako madaya ako eh. Parang alas 3, alas 4, tulog muna ako ng 2 hours, 3 hours. Madaya ako eh. Sa kanya, he knows talaga na on the other side of the table, the client is waiting. You don't need to waste their time. Ako hindi, pag gumising ako ng 6, kaya ko itong habulin bago mag-8. Ganun ako eh. So, hindi daw yun. Sabi niya, hindi mo na mana, kahit ano daw. Sino nakamana na sa mga kapatid mo? Kevin, I think. Kevin is very talaga. Ito, grabe mag-focus, mag-work. So yun, did those painting. Tapos ako, bata pa ako, naalala ko dati, parang kinakwento ng papa ko, yung mga, nag-drawing siya ng King Kong noon eh. So yung poster ng King Kong, drawing din ako sa likod doon, pen gamit ko. Eh, di ba bumabakat yan? Oo. Yun, napalo talaga ako ng roller doon. Kaya naalala ko, grabe ang ano ko pala, parang kahit saan ako nagdo-drawing, may makikita ko puti. Tapos sabi ng papa ko, artist to paglaki. Tapos nung nakita niya na pahirap yung buhay namin, James. Nung naoperahan siya, yung, alam ko, ang appendix kinuha or something, tapos parang na-poison or something. Ubus lahat yung ipon namin eh. All the money is all gone. Sabi niya, tingnan mo pag-artist. Wala tayong mga SSS, wala tayong no one can save us except ourselves, except our money, kung ano yung nasa bulsa natin. Sabi niya, huwag kang mag-artist. Be a teacher or a policeman. Lalo na teacher, yun yung joke niya. Pag teacher ka or policeman, lahat tatawagin ka ng sir eh. Sir, napasa ko na yung project ko. Lahat i-respeto ka eh. Kasi pag artist ka, artist ba yan? Oo, diyan lang yan sa gilid eh. Di ba? Lalo na pag policeman, pag may nahuli ka, lahat talaga respeto ka. Oo, ano yan, malupit yan. Heroes ka of your town eh. Kasi sabi niya, it's really hard na pag ito yung gusto mo. But, nung gusto ko maging artist, kasi nakita ko yung mga X-Men, lalo na yung back in 90s, yung yun talaga yung Yun yung unang yun yung unang pinakaunang introduction. Nag-introduce sa akin ng ng comic. X-Men Channel 2. International. Nasa Bukidnon ako. Yung animation. Tapos, yung lola ko nagko-collect ng comics, mga local, ganun. Wala na akong X-Men doon eh. Tapos lumabas yung mga Kick Fighter, kalaunan grade 4, grade 5 ako lumabas Kick Fighter. Parang pirated ng Street Fighter. Dragon Boy Z. Dragon Ball Z. Yung local natin. Na sina Gohan din, Kick Fighter, si Yugo, si Zangief, naging Yugo. This was all drawn dude by Roy Alan Martinez, Gilbert Monsanto, Louis Antonio. Yeah, it's drawn by our great artists, mga local artists. So yun yung pinakamaganda. That would inspire you pa. Gusto ko maging comic book artist. Sabi niya, imposible yan. Sobrang imposible. Nasa Bukidnon tayo. Farmer. Pwede ka pa maging farmer. Yung mga lupa ng lola mo, sabihin mo. Paano ka na-discover? Yun, dahil gusto mong maging comic book artist. Yun na, universal answer to you. Pagdating namin doon, nasa Bukidnon kami, may dumating na parang nagdi-deliver ng mga comic book. Isang sulok sa amin. May mga comics sila ng Marvel. Meron silang Wildcats, X-Men #1. Pinaparentahan nila. Tapos bumisita ko, ano yan? Ano to? Tapos nakita ko dun yung Spawn. Shock ako nakita ko yung Spawn. Spawn, sorry. Spawn with McFarlane. Spawn. Yan, Stone, Wetworks. Dun ko lang nakita. Nanginginig talaga ako. Ano to ng klaseng comics? Ang ganda ng kulay. Tsaka yung papel ng image nun. Sobrang iniba kapal. nila eh. Tapos nandun din, nakita ko yung Wildcats, yung X-Men. Na-compare ko talaga. Tapos pinipilit namin ibenta nila. Binibenta nila 30 pesos. Grade 6 ka, first year high school, mahal ng 30 pesos doon. Ilang, 2 weeks of your baon yun na takain ka lang ng konti para, it's very mahal. Pero yun, pinag-ipunan ko, doon ako na-inspire. Gusto ko talaga, tingnan mo to pa. Sabi niya, mas lalong humirap yung pangarap mo.
Kasi pangarap mo una, ano lang local, which is Street Fighter, Kick Fighter. Oo. It's local, it's Manila, ngayon naging international, sabi niya sobrang imposible. It's like you're Sinabi ng daddy shooting mo. to the moon talaga. Tapos sabi ko, hindi kasi tingnan mo, hindi mo na ako mapag-aral, wala tayong pera lahat. I get the DOST scholarship. It's a government DOST scholarship. Sabi ko sa Cebu, pinili ko doon, mayroong nakalagay IT, Information Technology. So, naisip ko, lahat ng information sa technology ibibigay sa'yo. So, ibig sabihin, kung gusto mo maging artist, dito mo maano. Oo. Hindi ko alam na programming ko lang. So, yun yung pinili ko. Napunta ako sa Cebu. And Cebu is known for all the painter. Oo. Galing na painter na sa Cebu lahat. Kagaya Watercolor. Kim Soo Yap, yan yung mga malupit Watercolor, one of the best watercolor ata yan sa Pilipinas So yun, nandun sila lahat. Sabi ko dito ako, tapos na-meet ko yung mga artist. Then when I meet the artist dun, yung mga comic book artist dun, hindi ka nila isasali sa group nila. Kasi parang sabihin nila, kita nila yung work mo, sabi nila na parang, wala kang pag-asa sa comic book. Yun pala dun, yun yung naintindihan ko. Now, I see it, after I look through the years, natatakot talaga yung artist na magkaroon ng bagong generation. So parang kompetensya kasi. Oo. So, mas mabuting pigilan mo na yung dreams niya before he gets on your way na maano ka. Di ba? Parang yun pala yung mindset natin. Hindi mo yun mawawala. No matter kahit saan anong field, hindi mo mawawala sa tao yun. So yun, sabi ko, pag sumikat ako doon, pag naging katulad ako na, babaguhin ko yan. I will help all those artists na alam kong deserving to help. Parang, yun. Yun yung jigs. The universe answered you. Pagdating doon, may group of people, meron talagang mabait doon na isa. Nasabi niya, mag-drawing ka ng ganito, Marvel. Tapos, tinuruan niya ako paano mag-storytelling. Then, Lionel used Wolverine na introduce sa akin. Nga talaga kung sino to? Pinoy Herb. Tingnan mo yung jacket ni Wolverine. May Cebu sa likod. It's Pinoy. Lionel Yu. Sabi ko, Pinoy to. So, di talaga mapaniwala. Then, idol ko si Wills. Dala-dala ko yung Meatwork. Sabi nila, hindi mo ba alam na Pinoy yan? So, gano'n, Pinoy to. Sobrang shock talaga ako. Parang, daming Pinoy. Sabi ko, may pag-asa. Tapos, when I got the chance to get here in Manila, kasi nag-design kami ng website for something binibigyan. May mga pinsan ako sa US na idol din nila si Wills eh. Tapos sa X-Men daw, si Colossus may jacket. Sa likod, nakalagay makulit. Makulit. Tapos may plug ata yun ng Pilipinas. Sorry, may sinasabi ka. So yun, when I get in Manila, for designing website, yun. I met Eugene Perez and Carlo Pagulayan, with Steven Segovia. Nag-ano talaga yung universe. Parang ililink ka talaga. Tapos, yun, pagdating ko dito, natanggal ako sa work after a year and a half kasi nga parang nagdo-drawing ako every night kasi messenger ako noon. So gising ka ng 5, 6 a.m. in the morning. Nagdo-drawing ako doon. Pagdating ng 9 p.m. sa gabi, magdo-drawing ako niyan hanggang 2 or 3 a.m. Anong dinidraw? Matutulog ako 4 hours. Portfolio ko, naghahanda ko. Kasi alam ko talaga na someone coming talaga. Parang hindi to waste, ba't napunta ako sa Maynila. So sino nag-review ng portfolio mo? Nakita ko, yung kaibigan kong sa Cebu, na di ba sabi ko may isang mabait, his name is Raymond. Si Raymond, parang parang autistic something. Pero siya yung nagsabi sa akin, Harv, nandyan si Carlo Pagay sa Manila. Ito yung nila, email at saka Facebook ni Eugene Perez. I-meet mo sila. Isipin mo doon, that one person is the one who give me the link to, I met Carlo. Carlo is the first artist na I met and Eugene Perez introduced me to him. Sabi ni Eugene, ito si Carlo. Tapos nakita ko ngayong work ni Carlo. Anong ginagawa Electra. Emma Pros at saka Electra. I think basta, Emma Pros. So nakita ko, ang dali-dali lang ng gawa niya. Sabi ko, simple lang naman pala ng gawa. Tapos tinuturuan niya ako. Sabi niya, alam mo ba, ganito yung gagawin mo. Ito yung, ganun. Sabi ko, hindi kasi marunong mag-bring ng maraming dahon. Kasi dahon ni Kaloy, ganun lang. Diba, gilid. So pinakita ko yung words ko, ang daming dahon puno ng dahon. Parang yung buong kasi dahon talaga. Sabi ko sa kanya, hindi nga ito marunong mag-drawing ng dahon, tapos tinuturuan ako. Hindi mo alam, tapos nung nakita mo, tapos nakita ko yung page, yung storytelling pala doon. Doon ko nakita. Yan pala yung comics. Na-hook ka Parang pumunta ka sa next panel. Which is hindi mo to nalaman dati nung nagbabasa ka. May elective ako sa college yun Tinuruan din kami kung kailangan may mga linya na ginaguide yung mata mo. Tama ba? May mga arrow kung saan so yung tinuro ni Z, S, gano'n. Ni Kaloy. Tapos sabi niya, saan ka ba nagdo-drawing? Tapos pinakita ko mga bond paper, sa ng McDonald's, yung sa likod ng McDonald's, Jollibee, mga gano'n, mga tissue. So diyan ka nagdo-drawing. Tapos kinuha niya yung double spread. Nasa akin yan hanggang ngayon. Kinuha yung double spread.
in-erase niya yung drawing niya doon. Oo. Sabi niya, gamitin mo yan, dyan ka mag-drawing. Ano talaga ako nun? Nanginginig ka. Parang maluwa-luwa. Kasi totoong papel na yun, may marble na kalagay sa ibabaw eh. Dream come true talaga sa akin. Kasi pa yung papel niya. Nandun sa bahay. Daling ko minsan, pag tayo, pakita ko. Yung binigay ni Nandun yung Kaloy. sketch ni Kaloy na bilog. Wow. Tapos sabi ni Kaloy, gamitin mo yan, dyan ka mag-drawing, pakita mo sa akin. Ang ginawa ko, sinerox ko doon. Tapos doon sa Xerox ako nag-drawing. Kasi may marble na nakalagay eh. Sa feeling ko, nasa marble paper ako nag-drawing. So yun yung nag-change sa life ko. Carlo, then it follows. Tapos paano yung scout ng Kasi yung unang Marvel mo was What If, di ba? What If Civil War? Iron Man. Unang book ko. Annual. Iron Man. Yeah, annual Iron Man. But unang break ko is Robert Jordan's Wheel of Time. Robert Jordan Wheel of Time, the Bell Brothers. Binayaran nga nila ako after 5 years ba yun. Pinadala na akong Xbox. Ayan, Xbox. So, pero sobrang happy ko na rin. Kasi hindi ko naman kaya mag-drawing ng comics eh. Sorry guys kasi may pulsa talaga dito sa amin. Ingat na lang to ni Jiggy. Yung Wheel of Time, sino nakaharap sa'yo nun na kinuha ka for? Nung nag-start na kami with Glasshouse Graphics, yun yung pumunta si David Campiti dito. David Campiti is one of the agents from the US. So pumunta siya dito. Yun yung parang the time na nagkaroon ng workshop sa Mega Mall. Tapos nung pagpunta ko doon, sabi ni Eugene, punta ka. Pagpunta ko may bayad. Doon may bayad. So nandun ako whole day, Sabado. Hindi daw bumukas yung pinto. Sabi ko, pwede kong pakita yung works. Bawal kasi may bayad. 115 bata yung bayad. The next day, inagahan ko talaga mga 7, 8. Sumama ako, alam mo yung mga nagtatrabaho, mga naglilinis, sumama ako doon. Kasi ang dami kong portfolio eh. Parang sumama ako doon, akala ng basura, tadala ko. Pinapasok din ako. Punta ako doon sa workshop na pinalabas niya ako kasi may bayad nga. 3 p.m. ng Sunday, maagang nag-dismiss, maagang binuksan. So sinabihan ako, di ba ikaw yung gustong pumasok? Pasok ka. So pagpasok ko, hinanap ko kagad yung agent. At sabi ko, Amerikano yan eh. Madaling hanapin. Pinakita ko kagad yung works ko. Parang, ito yung works ko. So yun, nireview niya yung work ko. Yun, yung nakita yung Superman ko. Yun sinabi niya, this is the most ugliest Superman I've ever seen in my entire life. So that was changed my life. Kasi, sabi ni Stephen, si Stephen nun, hindi pa may kilala, sabi niya, Men, gawa mo ba yan, Men? Tapos sinabi ko, hindi Men yung pangalan ko, Harvey. Ba't ka Men ng Men? Hindi ko alam na expression pala yung Men. It's like buy in Cebu. So, Men, sabi ko, huwag kang Men ng Men dyan. Sumusunod to gawa ganun ako. Ako ba, sumusunod ka. Tapos umiikot talaga ako. Tapos pag sabi ni David, natuwa siya kasi ba't daw gumanon ako? Parang sobrang happy ko na nasabihan akong ugliest Superman. Tapos sabi niya, ba't ang saya mo? Sabi ko, yun yung pinakaunang English comment doon na narinig ko sa art ko. Sobrang fulfilling yung diction, sobrang ganda ng this is the most ugliest Superman I've ever seen in my entire life. Alam mo yung ganun? Yung sobrang, hindi ko talaga, hanggang ngayon sobrang clear doon. Ng words, ng linya, yun yung nag-inspire sa akin. Ipoprove ko dito na kaya kong gumawa pa ng maganda. Okay. Sabi ko, hindi niya pa nakita. After nun, kay Stephen yung binuksan, Joe Madureira yung art style. Gumanon talaga ako, Men, gawa mo yan, Men. Tapos tumawa siya. Ikaw na yan, Men ka lang, Men. I'm Stephen. And sabi ko, I'm Harvey. It's the first time we met. Kami yung napili doon. Yung buong na yun, kahit hindi ako kasali, kinuha si Stephen, then Stephen get me. Kinuha siya for what? Parang kasi yun parang nag-agent si David Campito. Ano yung project ni Stephen? 200 people yung, almost 200 people yung nag-join doon. Pipili lang yan sila ng isa, dalawa eh. So, to be part of the Glasshouse Graphics. Tapos ang napili si Stephen, sabi ni Stephen, you need to get this guy named Harvey. So kaming dalawa doon sa batch na yun, kami yung potential. Ayun. So ayun, yun yung it begins our friendship. Then Stephen, after na nung seminar, pagtawid namin sa Mega Mall, kakain kami ng lugaw. Tapos nakita ko si Stephen, hindi kayang bumili ng lugaw eh. Sabi ko, ako maglibre sa'yo. Yun pinakaunang libre sa kanya. Hanggang ngayon, it's part of our life talaga na parang, sabi niya, di ko makalimutan eh. Binilan mo ko ng lugaw. Saan yung lugaw? Sa tawid ng Mega Mall. May lugawan dyan eh. May Paris House nga sa... yung na ngayon, parang Highway 64 something. Okay. May lugaw yan dyan dati. So yun, that begin our friendship talaga. Kaya nung sabi ko wala nang matirahan dahil pinard ako ng work sa Makati, alam mo unang sagot niya, sa bahay ka magstay. Yun yung Pagdating ko sa bahay nila, ang available na pala na space sa bahay na yung harap ng pintuan. So doon ako natutulog sa harap ng pintuan next to his mom.
yung mama niya nasa upuan. So magkatabi kami ng mama niya. Yung mama niya nasa upuan, then I was in the ground. Nilagyan lang ng karton. Doon for may get 1 year sa bahay. Talaga? Yeah. Wow. Grabe yan din. Kaya Stephen, I owe almost talaga my entire career to this guy. And also Carlo, Lini, Stephen, grabe yan din. Parang kapatid. Parang more than. So, lumipat na si Steven sa Antipolo. Ngayon, Stephen staying in Antipolo. Meron, I think he has na talaga, residential house. Okay. He get a residential house talaga. Tapos paano naman yung story nung Iron Man director of S.H.I.E.L.D. ba yun? Yeah. After nung nag-work na kami, naging assistant artist kami lahat ng artists when we are in Glasshouse Graphics. Ano yung assistant artist? Assistant artist is, kunyari, artist, deadline niya, 2 weeks na lang. Then this artist can produce artwork in 3 to 4 weeks. So alam mo Layout? siya. So assistant artist will do background. Assistant artist will do kung ano yung mga tao sa likod para hindi malate yung book. So naging assistant artist kami ni Carlo. Accepted yun sa industry namin. Sa industry, dude, kasi Marvel doesn't care of how you do it. They don't care about your deadline and your kung ano yung itsura ng final outlook. They don't care how you do it. If you're doing it digital, they don't care. If they're doing it na parang kamay lang yung drawing mo, it's kung nababasa ng tao, they don't care. What they care is deadline. The most important thing. And communication. Yun yung palaging nawawala ng artist. Sino unang editor mo sa Marvel? My first editor in Marvel, ganda ng story ito. So when I was working with Wheel of Time, nakita nung Dark Horse, yung mga sample ko na ginagawa sa DeviantArt, yung Star Wars, Anakin Skywalker. Then they get me, yun nga yung tumawag sa... Alala ko na kinuwento mo yung si George Lucas na tuwa na nabigyan mo ng expression yung... yung alien na... yung parang hammerhead ba? Yung parang hammerhead. So, sana nga sinave ko yung email talaga na yun na sinabi ng editor ko yun sa akin. This is what George Lucas say. So Dark Horse, it did me yun. Tumawag si Randy Stradley. We are in 2006, 2005. Nasa na kami 18. Tumawag si Randy Stradley, it's the editor from Dark Horse. Hey, can I speak with Harvey Tolima? This is Randy Stradley from Dark Horse. Sabi ko tayo, oy, nangloloko! Sino to? Tapos binagsak ko yung phone. Hindi ko alam na totoo pala. Tapos tumawag after an hour. Dun, nanginginig ka na. Yung pawis sa kilikili mo tumutulo. Hindi mo alam kung ano yung sasagot. Yes. I email you. I accept. Ganun lang talaga yung sagot mo. Kasi natatakot ka. Kasi totoo eh. Pag nalaman mo yung English, totoo to eh. Yung walang sabit yung huwag kasabi. Yun. I start on Star Wars, working with Dark Horse. Pero after a week, nalaman ng agent ko. Tapos sabi niya, Harvey, I'm surprised for you. You're gonna work on Star Wars. Tapos sabi mo, hindi ako papasa. Si David. Hindi niya alam na already working a week before the Star Wars. So yun, nakita ng Marvel. Sabi ng Marvel, we see your work on Star Wars. And we love you to get on board. Iron Man movie is coming and you're gonna do the Iron Man annual. Kasabay yun ng movie. Ano yung nagustuhan nila sa Star Wars? Robot daw. Sobrang ganda ng mga robot. Pero ang weird nun, kasi nag-background ako kay Neil nun. Bago yung Marvel na break ko, nag-background ako kay Neil. Pero hindi to inamin ni Neil eh. Nag-background ako for Avengers. New Avengers. Alam mo yung nakaganon si Doctor Strange na may dugo na pula yung black and white. Sa loob nun, ako yung nag-background ng Marvel. Sinabi New yung New Avengers. So yeah, I did the background. Tapos yung editor niya, Tom Brevoort. Pag uwi ko ng bahay doon, kasi natapos namin kagad wala pang 1 week, tapos na namin yung project ni Neil. Dapat deadline niya is 15 days. 1 week, tapos ko na eh. Binila na nga niya ako ng kama, pinagawa niya ng light box. Tapos sabi ko, Neil, tapos na ako eh. Ha? So hindi ka na Nakakantampo na. Sabi niya, nakakantampo naman to. Nagbili pa ako ng kama, bunin siya ng kama sa akin. So, I was his first background artist. I was his first assistant. And he get me through Carlo. Sabi niya, Carlo, sino yung pinakamagaling mag-background? Sabi niya, ito, kunin mo to. Kayang mag-adapt. Tingnan ko nga yung issue ng New Avengers na yun. New Avengers, I work on it. Tapos Tom Brevoort is editor. Tapos si Tom Brevoort yung nag-email sa amin to work on Iron Man. So sabi ko, Neil, baka sinabihan mo si Tom Brevoort. Sabi niya, hindi kita tinulungan. I don't know. But it's very, yun siguro, universe answer again. Tom Brevoort talaga nag-email sa'yo. Yeah, through his assistant niya dati, I think is Chris Allo. Chris Allo is the one who emailed me from Tom Brevoort. They say it, sabi nila,
I need to draw Iron Man. So yun, nag-drawing ako ng Iron Man. Dude, yun yung weird. When you're working Iron Man, you expect to draw Iron Man. Sino na ngayon nag-cover nun? Jim Chung ba? Jim Chung. Tama. Sobrang ganda ng cover ni Jim Chung nun. Sa beach ba yun? Oo, yung may mga chicks na nakaganda. Meron ka pang, siguro naman nasa iba yung copy din. Meron akong kopya na sira-sira. Ha? Kasi pinadalan kami dati parang 5 lang ata. Oo. Tapos binigay ko sa lola ko. Palaging, every time na I have a comic book, binibigyan ko lola ko, papa ko, at saka kuya ko. Saka yun, iiwan ko minsan yung dalawa. Minsan pag may mga kaibigan ko, bibigay ka ng isa. So isa lang talaga lagi naiiwan sa akin. So yun, nung na-receive ko yung project, yun nga, weird kasi if you assign na book Iron Man, gusto mo talaga i-drawing kagad si Iron Man eh. Umabot ako ng almost 30 pages. At sa 38 or 42 pages, wala pa si Iron Man doon. Puro Tony Stark. Sabi ko, kailan lalabas ito si Iron Man? Tagal ni Iron Man lumabas. Nasa page 30 na. Sino nagsulat nito? Christos Engage. Christos Gage, okay. Galing din. So siya yung first writer mo for Marvel? First writer for Marvel. And followed by What If Civil War with Brubaker na I think. Ed Brubaker nagsulat nun? I think, yeah. Brubaker at saka nag-collab sila Christos Engage ata. Wow. Then followed by... Pero mali yung pangalan mo sa harap, di ba? The Iron Man, yun nga, nung nag-Star Wars ako, pinakita ko sa papa ko. Sabi ko, pa, kita mo yung anak mo, diba? Tulibaw, comic book artist. Sabi ko sa'yo, maging totoo eh. Sabi niya, natsambahan lang yan. Natsambahan sa Star Wars eh. Sabi ko, hindi pa ito naniniwala eh. Sabi ko, nung nag-Iron Man ako, umuwi talaga ako. Pag-receive ko ng Iron Man na book, uwi ako nun. That day, uwi ako, bili akong ticket, uwi ako, papakita ko to sa papa ko. Binagsak ko talaga, nag-iinuman doon sa bahay. Alam mo, yung anak ko, uwi talaga ako, hindi ako nagsabi sa kanila. Binagsak ko talaga sa harap ng papa ko. Tingnan mo yan, Marvel, Dark Horse Marvel. Yung papa ko. Nakita yung apelido, Talibaw. Sabi niya. Pabasa nga nito, Dong tawag Dong. Kasi, anak, Dong, pabasa ito. Sabi ko, Talibaw? Sino yan? Hindi natin kamag-anak yan. Hindi ikaw yan. At hindi ako to. Sabi niya, hindi natin to last name. Hindi ko alam kung sino yan. Sabi ko, baka narang swelling lang yan. Tinignan ko sa loob. So sabi ko talaga, email ako sa Marvel. Pwede nyo bang i-reprint yung hindi ko naman talaga alam yung process. Sabi ko, pwede nyo bang i-reprint yung mga cover. Tapos tumawala yung Marvel. Huwag ka mag-alala. Ayusin namin. What If Civil War coming? Yun pa rin. Yung spelling pa rin doon. Talibaw. So if you search Talibaw sa Google ngayon, meron talaga. Merong artist. Yun. So, kailan na-correct yung Toledo? Na-correct was when I worked on the Ultimate X-Men with Robert Kirkman. The last arc issue, issue number 93. Si Kirkman siya ba yung pinaka-high profile writer niya? Para sa akin, parang, everyone is, talaga, parang nasa caliber naman talaga on that age na ginagawa namin. But Robert Kirkman that time, hindi pa niya ginagawa ata ng Walking Dead nun eh. Kaya nga, may kasalanan nga ako nung nag-email ako. Sabi ko, baka Invincible pa ginagawa niya. Invincible pa. Sabi ko, Sir, ganito ba kayo magsulat ng script? 5-5, 3-3. Parang wala ba kayong kompleto? Sabi niya, para sa'yo, magsusulat ako ng kompleto. Parang gano'n. Parang nagulat ako. Sabi ko, mali-mali talaga. Paano kaya kung ikaw yung kinuha ikaw yung kinuha niya for Walking Dead? Hindi mo. Alam ko, Miko was supposed to do Walking Dead. Huh? I think your next talaga, you need to have a podcast with Miko. I think it's gonna tell that story. Miko Sawayan, I think, was one of the candidates for Walking Dead. Alam ko talaga. Si Mix. Baka mali. So kung mali to, Mix ka na nga, comment. Pero alam ko hindi mali. So, after What If Civil War, it follows na Young Avengers, X-Men, Psylocke. Pero yung Heroes for Hire, yung Heroes for Hire. May kasalanan ako doon. Kasi nung ginagawa yung Heroes for Hire cover, bawal pala i-post kung sino yung mga ginawa. So nung lumabas na sa CBR yung 2-3 cover, nilabas ko lahat yung cover na ginawa ko. Tapos mali pala. Talaga, sinabihan talaga ng Marvel. Doon ko na parang, hindi ka talaga dapat mas mayabang ka pa sa Marvel. Kaya, sa mga upcoming artists, yun talaga yung we should learn. Na dapat, we need to wait for them talaga. We need to wait kung paano yung marketing nila. Baka masira mo kasi. Buti na lang, nung nilabas ko, parang a good effect pa yung nangyari. Kasi kung na-bad effect yun,
sobrang nasira. Kung pala, bawal pala yung ilagay. Kasi parang, yun ata yung mga mawawala every issue. Tapos, doon nga parang nasabi sa akin ni Andy Lanning ata, na parang sobrang happy sila sa cover. Parang, ang sarap daw magsulat nung nakita yung cover na parang nag-tell daw ako ng story doon. Sabi ko talaga, ba't hindi nasundan yun? Sino yung Falcon, Misty Knight, Falcon, Misty Knight, Electra, Paladin? Paladin, Sino yung fifth? Moon Knight, and last is Ghost Rider. It's six covers. Tama. Wow. So yun, it's life-changing yun if you're gonna. And ang nagkulay sa akin, natupad yung dream ko na, Maury Hollowell, the guy who colored Steve McNiven to all his book. Heaven yan sa akin. Yun yung Maury Hollowell ang film. Maury Hollowell, it's a dream come true na. Okay. Nagkulay. Parang yung, teka, huwag mo sabihin sa akin, merong nag-ink ng pages mo na nag-aaral. Sino na yung, niya? Kalimutan ko na. It's an inker of Brian Hitch. Huh? Inker of Brian Hitch. It's not Jonathan Bell. Brian Hitch and sino yung palaging collab ni Brian Hitch? Sino yung nag-aaral? Parang, napagalitan ako. Napagalitan ako ni Joe Quesada actually. Si Joe Quesada talaga nagsulat sa akin personally. Parang sino ka para hindi magpa-ink sa kanila. Kasi sabi ko, di ba high-tech na ngayon? Para hindi tayo malate, huwag na lang ipadala yung original page. Sabi ko, yung digital file na lang. Tapos sabi niya, this is, sino ba yung inker? hindi mo nakatrabaho ulit. Oo, kasi napagalitan na ata. Marami na yung kasalanan. Parang yan nga, when you're working on comic book, may mga ugali ka na hindi mo malalaman hanggat hindi mo maranasan talaga. Once you commit those mistakes, doon mo malalaman na you learn from it talaga. Naalala ko na kanina, hindi ko pa tinuloy. Sabi ko kasi, huwag kong sabihin. Hindi ko tuloy maalala. Sino yung nag-king sa akin? Huwag na natin sabihin. Para... Yeah, but it's one of the highest caliber talaga, yung inker. But may kasalanan din ako, kasi ayaw kong magpa-ink yung original. Kasi sabi ko, hindi, parang digital na, parang pumasok yung digital na parang, sabi na Kaloy, pwede kang magpadala ng blue line na lang para hindi kayo malate sa book. Yun yung inisip ko noon, na wag malate sa book, wag na ipadala yung original artwork. So yun, nung napadala yung mga original artwork, doon ako hindi na ito mababalik sa akin. Buti na lang, mabait yung Daniel Ketchum is one of the editor na mabait. Na siya talaga nagsikap to follow up na mabalik yung some of the page. Talaga. Nabalik, parang mga 30-40% lang nabalik sa akin. Kasi may mga ibang deals like si Olivier Coppel, tsaka si Mark Morales. Parang every two, may isa si Mark. Parang gano'n. Yun yung deal nila sa mga pages. Baka every 3. No? Parang every 2. 2-1 siguro. 2-1, gano'n. Yun. Kasi naalala ko kay Neil yan, 7:30. Kanina yung, kay Sir Jerry? Jerry. So, yun yung naalala ko dati. Mabait nga daw si Neil kasi pinamapili lang niya si Jerry. So, yun. Parang ganun. Pero ganun naman talaga, if you're an inker. Dati pa kasi yan, parang yun talaga yung naranasan ng mga tao, ng mga artists dati when they work on Marvel. Na ganun talaga, pinapadala talaga yung page. Yung Psylocke lang, parang yun kasi kasi naalala ko talaga si Jim Lee na Psylocke. Yung cards, alam mo yung cards dati? Oo. Yung per series, Jim Lee yun na ganun sa ibabaw ng rooftop. Kasi yung may mga, sabi ko, pag na-work ko tong character to, my God. Tapos yun yung sinabi sa'yo, Harvey, then nakita namin sa Iron Man mo, si Tiger na character, you draw it like Psylocke, we gonna give you Psylocke. Ano talaga? Sino nagsulat ng Psylocke? I think, Chris Yost? Hindi. Chris Yost, the one who write for X-23. Chris Yost. Because Chris Yost and Christos Engage is working on It's a Marvel movie. no, they work on the Secret Invasion. Okay. So, nung after Secret Invasion, yun yung parang wino-work niya yung Psylocke. So, sabi niya, nag-work din ako sa Secret Invasion sa parang, di ba, parang Young Avengers at saka sa Hulkling. Yun. So, yun. Yun talaga. Parang doon ko natutunan na ilagay mo talaga lahat yung best mo bawat page.
Kasi doon nila nakita sa page na yun eh. Nung nakita nila si Tiger who looked like Psylocke on the Iron Man run. Ikaw yung pinakauna nilang maisip when they have the book. So you need to do the Mga best editor. every page you want. Pero ngayon dahil sa deadline, Hindi yun sa yung studio na, yung Psylocke sa Singapore. hindi Hindi ko eh. Meron ka naman yan, Jigs? Wala pa? Wala pa. Okay. Pero kapag may mga nagpapakommission sa'yo, sino yung most requested character? Psylocke talaga. Psylocke talaga. Pag sa Singapore. Because kahit saan sulok sa mundo. Kasi parang nabuhay si Psylocke when we have the run. Dapat i-tweet mo si Olivia Munn. Parang hindi ko alam kung sa CNN yung ginamit na artwork yung Pinoy pa nga nagkulay si Brian Magnay nagkulay ng Psylocke ko na parang nakatayo. Yun yung parang I don't know anong news. Pinakita dapat gawin mo yung draw mo si Psylocke as Olivia Munn. Oo nga. Tapos tweet mo siya, mag-aano siya. Ang ganda pa naman. Parang ang sarap panoorin eh. Parang Psylocke talaga na yung sa comic book. They made it talaga. Doon hindi ka nang kalaki yung boobs pero Pero sa akin, na kung may Marvel na artist edition na action figures, diba sa DC may I think Mark Brooks did the Psylocke. Greg Capullo, ang ganda nung run niya nung Uncanny X-Force, si Mark Brooks. So siya yung pinapagawa ng si Mark Brooks, busy na siya sa mga Star Wars covers niya. Parang sobrang love ni George Lucas. Kasi parang ang first pala, sa Star Wars art pala, yung unang hindi mo pwedeng i-record, bilhin ko tong cover. Hindi, ang unang ino-offer is George Lucas. Alam ko yung Han Solo na book, binili daw niya lahat eh. Yung buong book. Kay Kay Coppel yata. kay Coppel. Hindi. Cover si Coppel. Cover si Coppel. Basta parang may binili daw siyang... Chuchenito ata yung pangalan niya eh. So malamang yung Alex Ross na painting ng Star Wars na kay George Lucas yun. Alam ko yung mga cover ng Mark Brooks na kay George Lucas din. Tapos, kung ano yung, kunwari in-offer, bebenta ko to ng $5,000. Yun na yun. Hindi mo pwedeng palitan yung price. Kung ano in-offer at tinanggihan, sorry, hindi mo na pwedeng babaan or ganun. Kaya yung may mga John Cassidy na cover, 20,000. Sino na lang bibili nun? Mahal na eh. Kasi yun yung in-offer initially. Yun daw yung kwento. Grabe, no? Mahirap. Kaya dapat i-price mong tama. So, what if kung if you price it like 10K, tapos hindi bibili ni George Lucas, parang yun na yun dapat sa market. Yun na yun. Hindi mo pwedeng baguhin. Hindi na. Iba din yun, no? Iba din. Kasi di ba, yung ibang artist siguro, kuripot, sige, tagain ko na ganyan. Hindi na nila mababenta in the end. Kasi sobrang mahal na ako. Bawal talaga nilang babaan? Parang ganun? Alam na ng Lucas eh. Check nila. Yun yung kwento. Grabe, no? Kailangan ingat-ingat. Ayun, so, Harv, bago tayo saan ka busy ngayon na... meron talaga kami mga studio project. Meron kaming mga smaller project like from Texas. Meron kaming project for Europe, London, Japan. Continuous naman yun eh. Pero sa akin, wala pa akong masyadong work with Mena. Meron parang secret project. Busy ka kasi sa mga interviews at ABS, GMA. Hindi naman. Hindi naman. Parang, naisip ko lang kasi parang, dati tumigil na ako sa interview jigs. Parang nawala ako for how many years. Kasi ako nung in-interview kasama yung mama ko. Pinadamit pa, pina-makeup pa nila yung mama ko. Tapos, nag-acting pa yung mama ko. No, ang dami lang pinagawa sa mama ko. Tapos, di lumabas yung mama ko sa TV. Buti na lang brand out sa bukid doon. Kasi sobrang piece off talaga ng mama ko siguro nun. Parang short lang ng interview sa akin, nag-focus sa kanya na as mom, kung happy ba to siya. Parang gano'n. So parang, at the end of the day, kawawa yung mama ko na parang, sana wag nilang gawin yun. I know na they're just getting lang talaga, parang mga file, but they focus so much on the time on her eh. Diba, parang sobrang excited. Buti lang brand out sa bukid nun kasi kung hindi brand out sa bukid nun, sobrang lungkot niya nun. Kasi after nun, ay talaga, sabi ko stop na sa interview kasi kawawa yung mga taong involved. Kawawa yung mga people na parang, uy, lalabas ka sa TV din. Ako naman,
I love to be on TV kasi ang pinaka goal ko, why I have so much interview, why I go to school, yung mag-inspire ka talaga ng new people, new generation. You need to do your part as an artist. Kasi pag ikaw lang, like, sobrang sikat mo na, maging sobrang McFarlane ka, malupit ka pagdating ng araw, but pag wala kang mga na-inspired na mga artists below sa'yo, walang saysay yun dun sa ibabaw. Walang saysay itong sa taas. Parang ganun. Parang, kung nasa Marvel ka, it's not just because of you na nakapunta ka dyan. Mostly, percentage of it, 50-60% is because of your fan who supported you all the way na dyan ka. Binibili yung comic book mo, nandun sa signing event mo. Those are malaking factor. Tapos magtatanong lang sa'yo na parang, sir, paano ako mag-start? Tapos hindi ka maghanap ng time. Ano yun? It's you're not doing your part as an artist. In my part, in my opinion. Hindi naman sinasabi ko ito na gawin lahat ng tao, but it's fulfilling na makikita mo na nag-grow yung artist. One word sa artist can change a life of an upcoming artist. You can even destroy a dream of an artist. One word galing sa bibig mo. Parang, kunyari, pangit. Gumanon kunyari, di ba? But it's not your intention, di ba? Parang, pangit. Parang kumbaga, it would take them so many months, so many years to prepare their artwork para ipakita sa'yo. Tapos sabihin mo, ay, hindi maganda. It will change their life. Baka titigil sila sa pag-drawing. Kaya importante yung role natin as an artist. Mag-inspire. You would inspire. So, kailangan natin, sa lahat ng mga aspiring artists, dapat talaga pinakinggan nila to dahil sobrang daming matututunan sila from you. So, yung mga aspiring Filipino artists, paano kanila pwedeng i-reach out? Twitter, Facebook, saan? Okay, I think sa lahat ng nagpa-follow, both sa podcast ni Jiggy at sa akin on my Facebook and Instagram, they can reach us HMT Studios. HMT Studios. Yes. On Facebook. On Facebook, on Instagram, on Behance. We are Behance? Yeah, Behance. Okay. Behance is like a new portfolio site sa mga artists na gusto mag-break in sa Europe industry. Oh. So yeah, it's a new sa Italy, maraming collectors doon, no? Sobrang dami doon. Ikaw dapat anuin mo yan. If there's a big con sa Italy, you need to go. Kasi sabi ni Neil, kaya gusto ni Neil pumunta ng Europe, New World talaga yung doon. Iba talaga yung makikita mo. Iba talaga yung magsusurprise sa eyes mo. Japan na, ganito pala. Japan comics. Hindi pa. Yan yung gusto na ipuntahan with my team, Japan. Sa pag-December ba yun, yung free pero one day lang yan Weird din one day lang. Tokyo, di ba? So, gusto ko yan. Parang gusto ko So, kung gusto ko makilala in person ng mga tao, saan yung next appearance mo? I'll be in Adobo Magazine Awards. So, kailan yan? I think, parang March 25, I think. Something like that. I don't know. Parang si Jason na lang magsasabi. Si Jason Inocencio. But I think you can keep in touch with my Facebook. Nandun pinopost ko lagi. Harvey Tulibo, you can try to... Dapat may gawin ka mga parang 5-minute sketch. McFarlane, may mga Facebook live. Dapat gawin mo rin na pero yung pinaka ko ngayon, yung recent na ginawa namin, yung Titus event, yung Liza Soberino. They need to check that one out. Yun yung pinaka-proud ko na mural. Sobrang laki. Because I'm using only 2 pens of color, a purple and a red. A purple and a blue. Sobrang, they need to check it out. Ang ganda nung kalalabasan. So, pag mayroon kaming ganung event, try to visit me. Kasi, dun, ang daming artist na napupunta Kasi nagtatanong sila ng mga tips and tricks. Kaya dun, Sir Harold, follow sa Instagram. Ano ba ang gagawin ko? Tapos sumasagot ako dun. So, nawirdoon ako nung after the event, sobrang dami palang na-inspired na aspiring artist. Kasi pumunta talaga sila. Hindi sila nagsabi ng artist nila. Nung sa post lang nila, Sir, it's changed my... Ang nakita ko kasi sa mga artist, yung general observation ko, maraming mahiyain Di ba? Oo. So, ayun, you need to break that kailangan talaga hindi ka mahihayin. Kapalan mo na yung mukha mo. Not too much na makapal, but you need to, sabi ko nga, every time na be friendly yun. To be friendly. Saka every time na may event sa mga artists, you need to go there and ask one question for them. You need to prepare yourself to ask one question. Be strong. Not so much question. One question lang doon. Like, Sir, Q&A. Sir, I'm an upcoming artist. Ano yung gagawin ko? Kasi may problema ako sa anatomy. The artist will try to look on
George Bridgman, one of the best anatomy artists. George Bridgman. So yun, it's one of the anatomy artists that Jim Lee's followed through the years. Okay. It's the foundation of Jim Lee's artwork, makikita mo. So yun, it will change your talaga, meron palang ganito. Di ba? So you need to prepare one question. If you're an upcoming artist, go to the event and prepare one question. You don't need so much question. Sa lahat ng mga puntang Summer Comic Con yung Adobo, prepare one question para sasagutin mo ba lahat? Sasagutin ko lahat doon. Kung kaya nyo magpa-drawing, dodrawingan ko kayo lahat. It's a one way to give back to you guys. Harv, maraming salamat. Ito na siguro, officially, ito na yung longest podcast. Dahil masaya siya. Parang lumipas lang yung 1 hour na ano. Sir, salamat. Salamat, Jig. Salamat. What an honor. And kung gusto nyo sundan si Harvey, follow nyo sa Instagram at HMT Studios. Sa Facebook din, HMT Studios. Kasi initials ni Harvey M. Tolibaw. Hindi Talibaw, Tolibaw. Ayun. So maraming salamat, Harv. At kita-kits ulit sa Comic Con. Yes.